So yan mga ka-music, abangan po ninyo ano ba ang ating pag-uusapan yung araw po ng Thursday. Ano ba ang ating question of the day? Ano ang ating issue na bibigyan ng opinion? Dito po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pero syempre, bago yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, na tradisyon na or araw-araw na natin ginagawa dito po sa ating programa. Hindi po pwedeng mawala dahil yan po yung way din natin ng pagpapasalamat sa Panginoon at the same time pagbibigay ng inspirasyon po sa bawat isa po sa atin. Ang aking pong kwento na ibabahagi po sa inyo ngayong Thursday morning ay tungkol po sa isang lalaki na talagang matindi yung pananampalataya niya sa Panginoon. May isang maliit na nayon sa tabi ng ilog at ang lahat ay tahimik at masayang naninirahan doon. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa sobrang lakas at walang tigil na pag-ulan, ay nagsimula ng umapaw ang ilog sa nayon. Ang bawat isa ay nagsimula ng lumikas mula sa kanilang tahanan at nagpunta sa isang ligtas na lugar. Maliban sa isang lalaki na ayaw umalis ng kanyang bahay, sa paniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos. Maya-maya lang, may isang bata na kumatok sa kanyang pintuan para kumbinsihin siyang lumikas na. Sabi ng bata, "Kuya, pinapasok na po ng tubig baha ang bahay ninyo. Kailangan nyo na pong lumikas. Halina po kayo." Sumagot naman po ang lalaki, "Hindi ako katulad ninyo na may pag-aalinlangan. Buo ang pananampalataya ko sa Diyos, kaya nagtitiwala ako na hindi niya ako pababayaan. Makakaalis ka na." Wala namang pong nagawa ang bata kundi ang umalis dahil ayaw namang sumama sa kanya nung lalaki. Hindi po nagtagal, lalo pang tumaas ang lebel ng tubig sa nayon. Ang lalaki ay patuloy pa ring nagdarasal at umaasang ililigtas siya ng Diyos. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaki na may dalang bangka para iligtas siya at kumbensihing sumama na sa kanya. Sabi po ng lalaki, "Sinabi sa akin ng mga taga-nayon na nasa loob ka pa raw ng bahay mo. Kaya naparito ako upang iligtas ka. Halika na, sumakay ka na sa aking bangka." Ngunit muling tumanggi ang lalaki at sinabi rin niya sa bangkero ang parehong dahilan na sinabi niya sa bata. Kaya wala ring nagawa ang bangkero kundi umalis na lang. Ilang oras pa ang lumipas at ang tubig ay lalo pang tumaas hanggang sa napilitan na ang lalaki na umakyat sa bubong ng kanyang bahay. Patuloy pa rin siyang nananalangin sa Diyos na sana ay iligtas siya nito. Maya-maya pa ay may dumating na helicopter. Binagsak ng mga rescuer ang lubid sa lalaki para kapitan niya upang madala siya sa isang ligtas na lugar. Ngunit, muling tumanggi ang lalaki at sinabi rin niya ang parehong dahilan kung bakit ayaw niyang sumama. Wala namang nagawa ang mga rescuer kundi umalis na lamang at maghanap ng ibang maililigtas. Ilang sandali pa ay tuluyan nang lumubog ang buong nayon. At sa kasamaang palad, kasama ang lalaki sa nalunod at nasawi. Namatay siyang sinisisi ang Panginoon dahil hindi siya nito iniligtas. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong araw po ng Thursday?
Minsan, pakiramdam natin ay pinababayaan tayo ng Panginoon. Pero ang hindi po natin alam ay lagi lang siyang nandyan para sa atin, lalo na po sa oras na tayo ay nangangailangan ng tulong. Hindi man natin siya nakikita, hindi man literal na siya talaga yung mag-aabot sa atin ng tulong. Ngunit ang kanyang presensya, pag-aalala at pagtulong ay makikita at mararamdaman po natin sa pamamagitan ng ibang tao. May mga tao o mga pagkakataon, oportunidad na ipadadala po sa atin ng Panginoon upang tulungan tayo sa kung ano man yung pinagdaraanan natin. Minsan, ito po ay dumarating sa anyo ng isang kaibigang hangdang makinig, no? Kapag tayo ay may problema, isang estranghero na nag-aabot sa atin ng tulong, o isang pintong biglang magbubukas para po sa isang bagong simula. Ang ating pong verse of the day ay James chapter 2 verse 17. Faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Wala pong masama mga kanyusik sa pagpapakita ng masidhing pananampalataya sa Panginoon. Pero ang pananampalataya ay dapat sinasabayan din po ng gawa. Ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang paghihintay ng milagro, kundi pagiging handang gamitin ang mga oportunidad at tulong na ipinapadala niya. Baka kasi ang iniisip natin iba yung expectation natin kapag tayo ay nanghingi ng tulong sa Panginoon. Hindi natin nakikita na nagpapadala na pala siya ng sagot, ng solusyon sa ating mga problema. Hindi natin napapansin, Hindi po sapat na sabihin nating nagtitiwala tayo sa Diyos kung hindi naman ito makikita sa ating kilos, desisyon at pakikipagtungo po natin sa ating kapwa. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.